Naiintindihan mo, hindi tayo mamamatay tao! Bagong yugto. Ikaw ba ang tumutulong kay Moises, God? I wanted to save the both of you. Habang parang nanghina naman si Eleazar nang pumasok siya sa kwarto ni Danica dahil hindi na niya makikita doon ang dalaga na naalala pa niya ang hiling noon ni Danica na ayaw niyang magkahiwalay silang magama, pero pinasigurado naman niya noon na magtiwala ang dalaga sa kanya, pero hindi niya natupad ang pangako niya sa anak niya dahil nakuha siya ni Jaime na ang buong akala ng Pangulo ay magiging ligtas si Danica kung lalayo muna siya sa kanya. Habang magkakasama namang pinanood nila Kelvin, Maxine at Maki ang live press con ni Rafael na nilinaw ng Vice Presidente na hindi sila pwedeng magturo na kung sino-sino na hindi ito dumadaan sa tamang proseso, kay natuwa si Maki dahil hindi sangkot si Moises. Naga namang sinabi ni Maxine na alam naman nilang mula noon ay inosente talaga ang binata sa mga bintang nila sa kanya. Naga namang umalma si Kelvin dahil ongoing pa ang investigasyon kaya hindi pa sila nakakasiguro na posible pa rin may kinalaman si Moises. Kaya agad sinumbat ni Maxine na kilala ba talaga ni Kelvin si Moises na nagpalusot pa ang binata, pero diretsahan siyang tinanong ni Maxine kung kakampi ba talaga nila ang binata o hindi. Naga namang sinabi ni Kelvin na kakampi pa rin nila. Walang kaalam-alam si Kelvin na bistado na siya ni Moises sa pangtatraidor niya sa kanya na tinuring niyang parang tunay na kapatid dahil sila ang magkakampi mula bata pa sila. Habang tulog naman si Moises nang dumating sila Mang Stong at Grace, na agad nilang nilinis yung sugat niya at nang magising ito ay sobrang saya niya dahil nasa tabi niya sila Mang Stong at Grace kaya agad niya silang niyakap, pero nag-alala din siya dahil baka nasundan sila ng mga pulis o ang mga tao ni Jaime. Humagulgol ang binata na magkahalong saya at takot ang nararamdaman niya para sa kanilang lahat dahil nadanas niya ang kasamaan ni Jaime. Pinasigurado naman ni Grace na hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi sila nasundan ng mga pulis, na agad sinabihan ni Mang Stone na wag na niyang ipagkait ang pagkakataon na makita siya ng mga ito. Habang sinigurado naman ni Rafael na walang nakakarinig sa kanya nang tawagan niya si Eleazar upang ipaalam na wala pa rin siyang nakukuhang impormasyon mula kay Jaime tungkol kay Danica, na sinaad ng Pangulo na baka may alam si Divine, pero pinasigurado ni Rafael na kakampi na nila si Divine, na pinaalalahan na naman siya ni Eleazar na wag silang maninigurado. Nangako naman si Rafael sa tito niya na gagawin niya ang lahat para matulungan siyang mailigtas si Danica mula sa mga kamay ni Jaime, pero kailangan niyang sumunod sa plano nilang dalawa alang-alang sa pamilya nila para mailigtas nila sa kasamaan at kasakiman ni Jaime, na nangako naman si Eleazar na susunod siya sa lahat ng plano nila ni Rafael. Sanipwersa na ang Pangulo at Vice Presidente para matulungan si Moises at para mailigtas si Danica, na hindi naman pagsisisihan nila Rafael at Eleazar ang sakripisyong gagawin nila sa sandaling malalaman nilang isang sagrado si Moises. Kukumbinsihin naman nila Moises at Grace si Mang Stone na pumayag na siya sa plano ni Rafael na lilipat na sila sa ibang bansa para masigurado ang kaligtasan nila bilang isang pamilya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.